Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan si Ginoong Robert F. Kennedy Jr. Isa po siya sa mga US presidential candidates kung saan ang kanyang nakakagulat po na pahayag dito or statement ay naglabas po siya ng kanyang proposal. Ayan, na mas maganda raw na mailagay ang US budget sa blockchain. Kaya yan, matindi po yan. At mukhang masasabi kong napakagandang pong ideya yan ang gamitin ng US budget ang blockchain. At syempre, hindi naman po pala tayo hindi po tayo nasa bansang US. Pero tayo po dito sa Pilipinas ay gaya-gaya po tayo sa bansang US. Kung ano yung ginagawa po nila sa US ay ganun din po yung ating sinusunod. Or parang nakikuuso na rin tayo. Kung ano yung umuuso sa bansang US ay ganun din po tayo rito. Kaya kung pag ang bansang US ay yan, ginamit po nila para sa kanilang budget ang blockchain technology, ay siguro naman ay baka ganyan rin ang mangyayari sa atin dito sa Pilipinas. At sangayon po ako dyan na ito po ay magandang proposal mula kay Ginoong Robert F. Kennedy. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi rito ay United States Presidential Candidate Robert F. Kennedy Jr. has proposed to put the nation's 2024 budget on a public blockchain. Kaya yan, isa po siya sa mga presidential candidate. Yan, or siya po ay isa po sa mga tatakbo bilang yan, tatakbo sa pagkapangulo ng bansang United States or US. At yung kanyang proposal ay mas maganda raw na mailagay ang budget ng bansang US, yan, yung budget nito ngayong taong 2024 sa isang public blockchain. At yan, malalaman po natin dito kung ano yung dahilan at kung ano yung kagandahan niya rito. During his April 21 rally in Michigan, Kennedy said that putting the US budget on the blockchain would allow Americans to access any budget item at any time. Kaya yan, nung nagkaroon daw ng rally dito sa Michigan noong April 21 ay si Ginoong Kennedy ay sinabi po niya rito na dito po niya sinabi na mas maganda raw na ang US budget ay mailagay sa blockchain sapagkat ang mga Americans or Amerikano ay mas magiging madali para sa kanila na i-access ang budget na ito, mga budget item sa kahit anumang oras. According to Kennedy, integrating the budget with blockchain technology will significantly increase transparency. He exemplified this by stating, if somebody is spending $16,000 for a toilet seat, everybody's going to know about it. Kaya yan, ito po yung pinakagusto ko sa lahat na benefit ng blockchain technology. Yan, sabi nga ni Ginoong Kennedy dito ay sa pamagitan po ng blockchain technology na ito mas magiging transparent yung budget. Malalaman po natin kung saan napupunta yung mga budget na ito. Ayan, katulad na lamang po yung sinabi niya dito na $16,000 ay mapupunta. Alam natin kung sino yung gumagawa or gumagastos ng $16,000 na napupunta sa toilet seat. Yan, at alam din natin kung sino yung gumagastos ng ayan, kung ano-ano diyan na mga gastusin tapos napupunta sa yan, mga hindi dapat. Kaya sa madaling salita ay mas malalabanan natin ang korupsyon dito. Yan po yung kagandahan dito. Maiiwasan po natin yung mga korupsyon. Yan, yung mga nangungurakot, yung ginagamit po nila yung pondo or budget ng gobyerno sa
Ayan, parang ninanakaw po nila at ginagastos po nila ito sa yan, mga bagay na hindi dapat. Kaya ito po yung bagay kung ito rin ang mangyayari dito sa Pilipinas, yan, at gagamit na rin tayo ng blockchain technology, ay siguro ito yung maglilinis, yan, or matatanggal talaga, maalis talaga ang mga kurakot dito sa gobyerno natin. Yan, kasi kitang-kita na talaga, may transparency na kumbaga ganito, pero sa tingin ko ay maraming tatanggi rito. Yan, lalo na pag talagang yung mga corruption talaga, number one ang aangal dito, kasi hindi na sila makakakurakot, kaya takot sila. Pero ganda talaga nito, maganda talaga ito. Talagang ito yung sa tingin ko ay ito talaga yung bibigay ng tuldok sa korupsyon na ating nararanasan dito sa Pilipinas. Kaya maganda po talaga ito, sana ma-implement po ito. At kung ma-implement po ang blockchain technology na ito sa budget natin, ay sana maabutan pa natin yan. Kasi minsan ay talagang sobrang tagal, sobrang bagal ng Pilipinas na mag-adapt sa technology. Parang yung agwat po ng ating technology sa bansang US ay parang 30 years. Yan, parang 30 years ahead yung agwat natin sa kanilang teknolohiya. Kaya yan, if the proposal comes to fruition, American taxpayers will be able to track where funds are being spent. The idea was well received by some corners of the crypto community, with some claiming it would end corruption. Ayan na nga yung sinasabi ko kanina. Yan, malalaman natin kung saan talaga napupunta yung binabayad nating mga tax. Ayan, at tulad rin ng mga sinasabi ng buong crypto community, ito na yung tatapos sa corruption. Ayan. Kasi yung corruption po talaga ang naninira sa ating gobyerno. Ayan, dahil sa kanilang corruption na ito ay hindi nagiging maganda yung ating ekonomiya. Ngayon, kung pag malilinisan yung corruption na ito, ay gaganda talaga yung ating ekonomiya. Lalago po talaga ito. Kasi yung mga nakaupo rito, yan, na gumagamit sa budget ng gobyerno, ay gagamitin po talaga nila ito sa tama. Kaya, ayan, lalago po talaga yan. Kaya napakagandang ideya po talaga ito mula kay Ginoong Robert F. Kennedy. Putting the entire US budget on blockchain would be transformative. I don't believe in silver bullets, but this is as close as one gets to one, wrote one ex-user. Kaya yan, talagang transformative po talaga ito. Magdudulot po ito ng malaking pagbabago. Yan, magkakaroon ng isang malaking pagbabago pag nangyari ito. However, some critics of the notion claim that Kennedy is using this proposal to promote his central bank digital currency CBDC agenda. Yan, yun nga lang, at meron talagang kritiko. Siyempre, lalong-lalo na yung mga kritiko na ito ay siyempre yung mga corruption yan. Kasi kung pag nangyari yung mga corrupt na opisyal, kasi yung pag na-implement po talaga ang blockchain technology sa budget ng isang gobyerno, ay hindi na sila makakakurakot. Kaya syempre yung mga magsisilabasan sila, at sila po yung magiging critic na, ayan, katulad po ng inilabas nila rito na itong si Ginoong Kennedy ay ginagamit lamang daw po niya ang proposal na ito para i-promote yung kanyang CBDC agenda. Kennedy is also one of the few presidential candidates who has publicly endorsed Bitcoin. Ayan. Si Ginoong Kennedy po kasi rito ay isa po siyang Bitcoin. Ayan, ini-endorso po niya itong si Bitcoin. Ayan. Kaya mukhang alam na ng mga tiga US na nag-i-invest sa mga cryptocurrency kung sino ang kanilang iboboto. At yan,
Yan po si Ginoong Robert F. Kennedy. Kasi kung pag siya po ang umupo na presidente ng bansang US, ay sa tingin ko ay talagang gagamitin po talaga niya ang Bitcoin technology. Ayan, i-implement po talaga niya yan. Kaya mukhang siya yung iboboto ng mga crypto community. Ayan, at saka panig pa siya ni Bitcoin. Siguro ay ayan, baka patitigilan po niya yung mga SEC. Ayan. Kaya yan ang masasabi ko rito. Maganda rin po kung pag ganito na rin yung mangyayari dito sa Pilipinas. Yan, ang ma-implement na rin ang blockchain technology at gamitin ng ating gobyerno. At yan na rin po yung nakikita ko na magbibigay ng tuldok sa korupsyon dito sa ating bansa. At kung pag nangyari po yan, ay dyan po lalago ang ekonomiya or ang Pilipinas. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.